ang kanya pong pakigbaka nung nilalang na si Adan at saka si Eva. Ang sabi dito sa Genesis chapter 3, sabi ni Satan, talo na ako nito. So ipapatuloy ko yung aking pakigbaka doon sa nilalang ng Diyos, walang iba kundi si Adan at saka si Eva. Pero bago nagkasala si Adan at saka si Eva, mga kapatid, ito po yung utos ng ating Panginoon. Sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. So doon pa lang, Brother Bayog, hindi pa nagkasala si Adan at sa Eva, binigyan na sila ng utos. Oops! Huwag kayong kumain ng pagkakilala at mabuti. Ano tong kahoy na to? Sabi nila, Brad, mansanas to eh. Sa banal na kasulatan, wala pong mansanas. Ang kahoy na binabanggit dito ay pagkakilala ng mabuti at masama. Mali po yung binabanggit nila na yung binigay kang Eva. Ano to? Mansanas. Mali po yun. Hindi natin pwede dagdagan ang Biblia. No? Okay. So, nandun na po yung babala. Nandun na po yung utos. Pero ano po ba ang nangyari? Ito na po yung nangyari, mga kaibigan. Ang sabi dito sa aklat ng Genesis chapter 3, ganito po ang wika. Ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng ating Panginoon. At ang sabi, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ang sabi ng ahas, no? Tunay ba? Totoo ba? Na sabi ng Panginoon mo ay bawal? Ha? Pero ano po ang sagot? Sabi dito, sa verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa lamanan ay makakain kami. Ito po yung response ni Eva, mga kapatid. Verse 3, datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamamatay. Dito pa lang, mga kaibigan at mga kapatid, kaya hindi na nakapagtaka bakit mayroong sementeryo? Hindi na nakapagtaka bakit mayroong hospital? Dahil sa dito pa lang, mayroon na pong babala ang ating Panginoon, huwag ka talagang kakain, kasi pag kumain ka, doon na, mag-start na yung salitang kamatayan. Alam po ba ninyo, si Brother Eduardo, hindi yan makakaranas ng kamatayan kung walang paglabag. Totoo, hindi. Hindi makakaranas si Brother Eduardo ng kamatayan kung walang kasalanan. Ang punot dulo nito, mga kaibigan at mga kapatid, sabi nila, kaya yan na kaya namamatay yung aming kapitbahay. Minsan may mga marites ganun eh. Totoo yan, hindi. Sabihin ng mga marites dyan, sabi nila, alam mo yung kapitbahay namin, kaya namatayan kasi grabe bisyo. Di ba, maririnig natin? Grabing bisyo. Grabing palakain ng ganito. Grabing ganito. Alam po ba ninyo, mga kapatid, kung namamatay man ang tao dahil sa pagkain, kung namamatay man ang tao dahil sa mga sobra sa pagod, pero ang punot dulo yan, mga kaibigan, wala sanang kamatayan kung walang paglabag. Walang kamatayan kung walang kasalanan. Dito nagumpisa ang salitang kamatayan. Kasi napakalinaw po, mga kaibigan, ang sabi dito, datapat sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. Napakalinaw, mga kapatid. Pero tingnan nyo ang diablo napaka-bright. Kaya mayroong mga doktrina ngayon na lumabas sa ating mundo, itong tinatawag natin na
immortality of the soul. Na ang kalag daw, ang kaluluwa ay hindi daw namamatay. Ito yung doktrina ni Satan. Pinapakalat to ngayon sa ating mundo. At marami ding nag-adapt. Tingnan nyo ha, ang sabi ni Satan. Sa verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ito yung delikado mga kaibigan at mga kapatid. Kasi sabi na ng Diyos no? Basta hindi lang kayo lumabag, hindi talaga kayo makakaranas ng kamatayan, brother boy. Pero ano ang nangyari? Sa verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumakain niyan, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na sa pagkakilala ng mabuti at masama. Napaka-bright talaga ang demons. Napaka-bright talaga ang diablo. Oh, tingnan nyo. Dahil sa bright ang kaaway, parang nakukuha ata ang atensyon ni Eva dito. No? Kaya nga yung delikado ngayon, yung makukuha ka lang sa no? Yung magaling na magano. Explicar, brother. Oh, totoo yan. Sabi dito, at nang makita sa babae, dito na, para bang nag-umpisa na yung sangayon sa isang writings na akin pong nabasa, kung hindi lang sana nagtikang, tikang basta Tagalog yan, yung ano bang tikang, yung, yan, kung hindi lang sana nagakbang si Eva, doon sa inalok ng, yung prutas, maaaring hindi siya makakain. Pero sabi dito, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakakalugod sa mga mata, at kahoy na magnanasa upang mapagpantas ng tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asamang niya, at ito'y kumain. Wow! No? Alam ba ninyo mga kapatid, habang ko to pinag-aralan, napaisip ko tuloy, kung hindi lang sana nagkaroon ng pride itong si Lucifer, wala sanang nangyaring pagbabaka sa langit. At nung siya ay natalo, pinagpatuloy niya yung kanyang pakigbaka, at nakuha naman ang atensyon ni Adan at ni Eva. At pati tayo ngayon mga kapatid, apektado sa tinatawag natin sa kanilang paglabag. Kaya nga sa gabing ito mga kaibigan at mga kapatid, may itatanong ako sa inyo. Tayo ba ay pag ang tao bang for example na lang, ito pong pamilyang Basilio, kayo po ba na mga kabataan, lalo na kang sister, kayo po ba ay masaya na namatay yung tatay nyo? Masaya po ba kayo? Alam po ba ninyo, kung hindi kayo masaya, mas lalo na ang Diyos. Basahin daw natin. Tingnan natin kung masaya ba ang Panginoon sa kamatayan ng tao. Sabi ko nga, kung ang isang pamilya ay hindi siya masaya, how much more na ang ating Diyos ay hindi po siya masaya. Sabi dito sa 18 verse 32. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na mamatay. Ulitin ko lang. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na mamamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipanimbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Ano daw? Ang Diyos pala, hindi pala siya mamasaya pag may taong namatay. Bakit? Kasi hindi naman niya kasama sa programa na para bang masabi natin, napakapangit naman ang Diyos natin, na lalangin niya yung tao pagkatapos papatayin. Nakuha ninyo ang punto? Ang Diyos, hindi tayo nilalang, si Adan at si Eva mga kapatid,
hindi niya nila